Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Personal. Ito yung lingwahe ng kabataan kapag po nagbibiruan at imbis na tungkol sa issue ng pagbibiruan ang banatan ay nagpunta ito sa direktang personalidad o direktang identity ng isang tao, personal. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinanong ni Jesus kung bakit ba siya nais na pagbabatuhin ng mga kapwa niya Hudyo. Tinanong niya kung sa anong mga mabuting ginawa niya, pinakita niya na sila ay nagagalit o kaya naman na siya ay babatuhin. Ang sagot nila, hindi sa mga mabubuting gawa, pero ang pag-insulto sa Diyos. At sabi ng mga kapwa Hudyo niya, "You are only a man and you make yourself God." Totoo nga naman, ang isang tao para maging Diyos ay napakahirap unawain at tanggapin. Marami sa atin ang umaastang ganito, tao, pero gustong maging Diyos-Diyosan, gustong maghari-harian, gustong hawakan ang lahat. Pero kay Jesus, hindi siya tao na nagiging Diyos, pero isa siyang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa ating Diyos, walang imposible. Ngunit bakit napakahirap nilang unawain o tanggapin ito? Ang problema ay hindi sa paningin at sa pandinig, sapagkat naririnig naman nila kung ano ang itinuturo, kung anong pinapahayag ni Jesus. At kitang-kita nila mismo sa kanilang mga mata ang lahat ng mga ginawa ni Jesus. Ang lahat ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, ang mga turo ni Jesus, nasaksihan nila. Kaya hindi po sa paningin at pandinig ang may problema, kundi nasa puso na ayaw tanggapin ang katotohanan na si Jesus ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, mahirap makinig, mahirap makita ang katotohanan kung ang puso ay barado ng galit, inggit, o napupuno ito ng hinanakit ng sama ng loob. Talaga pong hindi natin mauunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay. At yung pong ating tendency na piliin lamang kung ano yung madaling tanggapin, madaling unawain, kasi ito ay nababagay sa ating lifestyle, nababagay ito sa ating pamumuhay. Pero kapag yung turo ay salungat sa ating pamumuhay, sa ating ginagawa, i-consider natin yan na mali. I-consider natin yan na hindi dapat pinapakinggan. Kaya nakakatakot po yung tinatawag nating cafeteria Christians, na kung saan pinipili lang natin kung ano yung maganda sa pandinig natin, pinipili lang natin kung ano nababagay sa ating pamumuhay. Pero kapag ang turo ng Diyos, turo ng simbahan ay salungat sa ating pamumuhay, hindi natin susundin, hindi natin pakikinggan, ibabasura natin. Ipagdasal natin mga kapatid na sana magkaroon tayo ng pusong tatanggap sa katotohanan, na kahit na gaano pa ito kasakit, tatanggapin natin, kasi sa katotohanan lang tayo tunay na magiging malaya,
masaya at magpapakatotoo. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.